Is my hair okay, Tony Marco? Yes. You need to fix my hair. Pinili ko ito. Binili ko ito noong 2020. Ked, pwede mo ba kaming bigyan ng intro doon sa pagbili mo nung paano ka nakabili ng e-bike at kailan? Okay. Nung year 2022, binili ko yung EMC Golf kasi that time sobrang mahal ng gas tapos kailangan ko lang ng village car. Village car! Tapos sa totoo lang, naging wild talaga yung paggamit ko dun sa e-bike. Although malayo na yung itsura niya dun sa unang bili ko siya kasi nagagawa naman ito yung purpose niya na nadadrive ko na siya at saka sa ilang taon na rin na naginagamit ko yung e-bike. Saan mo siya binili? Binili ko siya sa NWOW Balagtas branch sa halagang let's say 80,000 plus. Tapos ang ginawa ko na binayaran ko, nagbayad ako ng down payment tapos ang tawag dito, hinati-hati ko na lang or in-installment ko na lang yung the rest. Ano naman yung day-to-day na gamit mo dito? Saan mo siya dinadala? Tapos gaano kalaki yung natulong nito sa routine mo? Sa pang-araw-araw talaga nagagamit ko siya katulad ng paghatid sundo sa mga bata sa school, sa pagpupunta ako sa gym, kahit saang gym pa yan dito. Tapos pang grocery namin ni Mami at saka sa pagpunta namin sa simbahan. I think naka 3,000 plus kilometers na kami sa loob ng 3 taon, roughly ganong kilometers. Tapos tinuturing na rin namin siyang bahagi ng pamilya. Pag-usapan natin yung pinaka-importante, yung battery. Pagkatapos ng 3 years, ramdam mo ba na humina ang range? Gaano na lang kalayo yung tinatakbo niya ngayon? Okay pa naman yung battery. Just follow the correct charging process na inilabas ng NWOW. Kaya lang syempre kapag mahina na yung battery or palobat na, mabagal talaga yung takbo ni e-bike or ni EMC Golf. Tapos pag fully charge naman, syempre malakas talaga yung hatak niya tsaka mabilis talaga yung takbo. Gaano katagal mo siya china-charge at tuwing kailan? Whenever na nararamdaman ko or nakikita naman sa screen na lowbat na siya, tapos or 52 na lang kasi sa screen makikita mo yung kanyang battery level. Kapag under 52 na siya, minsan under 55 na siya, china-charge ko na siya for roughly 8 to 10 hours. Pero minsan nadadali, minsan 6 hours lang kung kailangan na talaga yung e-bike. Ked, sa itsura naman tayo, 3 years na to sa'yo, ulanin at arawin. Ano yung mga nagbago? Well, ang una kong napansin sa kanya is yung bubong niya. Kasi sa tingin ko nawala yung parang dikit niya or sealant niya. Kaya every time na nababako yung e-bike or nadadaan sa rough road, talagang maalog. As in, pag umaalog siya, dinig na dinig mo yung bubong na talagang kumakalog talaga siya. Tapos, sa tingin ko yung mga gilid-gilid niya na bakal, kinakalawang na rin. Although minemaintain naman namin siya, tsaka nilalagyan na ipinipinturahan namin siya. At sa tingin ko yung pinakakalawang niya sa ilalim at yung dinadala ko na lang siya sa NWOW for maintenance check. Pagdating naman sa takbo, nandun pa rin ba yung hatak niya, o nagbago? Nagbago na siya ngayon dahil nga 3 years na siya. Yung sa sinasabing hatak nandoon pa rin naman, especially pag fully charged siya. Malakas pa rin siya pag akyat. Pero napansin ko lang sa preno, medyo malambot na. So kailangan mo siyang tapakan ng kailangan ibaon mo yung pagtapak mo sa preno para huminto lalo pag may karga. Kasi talagang malakas talaga pag fully charged yung e-bike. Tapos ang napansin ko rin minsan pag lowbat talaga, mahirap talaga siyang umakyat sa tulay, lalo na dito sa may tulay sa amin. Magkano na yung
nilabas natin na pera para sa maintenance? Marami na ba tayong mga repairs, ganon? Sa tingin ko, ang pinakamalaking gastos ko lang so far is yung trapal. Kasi yung trapal is parang pinagawa ko talaga siya dahil that time, yung NWOW, yung EMC Golf, walang kasamang trapal. Ngayon kasi meron na ata silang talagang trapal para sa EMC Golf. Pero that time, pinagawa ko talaga siya ng trapal. Hindi ko lang masabi kung magkano yung presyo kasi personal ko talagang pagawa yon. In terms naman of regular preventive maintenance, katulad ng change oil, nasa less than 100 or 500 pesos lang yon. Tapos kasi pag kailangan talaga ng gawain or kailangan talaga ng, let's say, pinaka-maintenance sa e-bike or sa NWOW or sa EMC Golf, pinupunta ko siya sa NWOW Balagtas branch, which is free of charge naman ang kanilang maintenance. Yun. Ked, para naman sa mga nanonood, kasi maraming nagbabalak bumili ng second hand, lalo na yung second hand na EMC Golf. Ano masasabi mo? Worth it pa ba siya o dapat na silang mag-ingat? Kung second hand ang pag-uusapan natin, pwede pa siya. Make sure lang na ma-check mo mabuti or pa-check mo mabuti sa NWOW branch bago ka bumili. Kasi may mga need kang ipa-check sa NWOW branch kung yung mga makina pa ba niya is sure pa or nagagamit pa or siya pa rin yun or baka pinalitan na. Paano kung may nag-offer sa'yo ng yung tamang presyo ngayon mismo? Ibebenta mo ba para makapag-upgrade ka ng bago o ikikip mo na lang to hanggang sa huli? Kung may mag-o-offer sa akin ngayon, PM na at 09. Sa totoo lang, keep ko to. Kasi sa liit ng value nito, kung ibebenta ko ng second hand, masulit pa kung itatago ko na lang. If in any cases naman na bumigay yung battery, madali naman, well, pricey, pero mas maganda kung papalitan na lang yung battery at yung battery lang naman yung problema sa buong EMC or sa buong e-bike. Tsaka kung iisipin kong mag-upgrade, well, we'll see on the near future. Ked, last question. May nilabas na guideline ng MMDA na bawal na ang e-bike sa national roads. Anong masasabi mo rito? Well, bilang isang mabuting mamamayang Pilipino, kailangan nating sumunod sa batas kasi para sa kaligtasan naman natin ito. So, in favor naman ako sa guidelines na yon. Sa tingin ko, tingnan na lang natin yung website for specific guidelines para lang dun sa mga nalilito. Pero in favor naman ako. Ked, regalo po ng Team CJ nandito sa inyo. Salamat po sa papa-unlock ng interview. Salamat tayo, CJ. Thank you for the flowers. Thank you, Ked. Thank you. Wow na wow sa